Magandang oras mga card lover. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Merong nadiskubre ngayon ang mga jewelers o mga alahero sa Pilipinas na ito palang mga Chinese gold ay merong maraming peke na kahit itesting natin ay lalabas yan na tunay na gold. Napakagaling talaga ng Chinese. Kaya dito makikita ang ilang teknik sa paggawa nila ng peking Chinese gold na talagang hindi malata na peke kahit ilagay yan sa machine na gold tester machine ay gold pa rin ang lalabas dahil meron silang napakagandang technique dito. So ito ang video, nakuha natin to sa TikTok at ito yung nire-reveal nila na technique ng mga Chinese sa paggawa ng peking gold na hindi talaga malalaman na peke hanggang hindi mo lalagariin ito at hahatiin. So ito ang video. How gold is faked in China. Look, when it comes to fake gold, Chinese is the masters of deception. Since tungsten has the same density as gold, they use a CNC machines to shape tungsten into rods, often crafted into bracelets, bars, or even gold coins. Ayan, so ano lang ginawa nila? Gumamit sila ng tungsten na metal. Ito yung, di ba merong mga tungsten jewelries? Dito ay ano to, level 2. Ang tungsten ay ginawa nilang palaman. Kasi ang tungsten at bigat ng gold ay kapari-pareho. Kaya ito, ididikit nila ang totoong gold. Hindi ito gold-plated ha, talagang makapal na gold ang binalot nila sa tungsten. So ito, gumawa muna sila ng disenyo sa tungsten at saka nila ikakabir ang tunay na gold. The Ito, tungsten piece is then covered with a thin layer of gold and further refined and leveled using the appropriate temperature. ayan, so ayan o. Kung ano yung disenyo doon kanina sa CNC machine, ayan o. Kung ano yung disenyo sa tungsten, yan ang lalabas kapag hindi natin masasabing coated ha, kapag binalot na ng tunay na gold na manipis. Ay ano, lumabas din yung disenyo kaya akala mo isang piraso lang talaga, one piece na solid gold ito. Kaya sa pagtimbang niyan, of course, counted na yung bigat ng tungsten. Kaya naluloko tayo mga kababayan. Ako sa Chinese pa naman ako bumibili ng kasi mura ng gold jewelries. Kaya nga, baka kinabahan ako, baka yung nabili ko nung nakaraang taon, baka piki. Yang laki-laki pa naman ng binili ko noon na bracelet. Medyo mura kasi. Kaya itong kinakatakutan natin, baka madali tayo, makabili tayo sa mga, katulad yan sa Manila, di ba? Sa Binondo, merong, ano diyan sa Binondo, mga dealer ng Chinese gold. Baka ito yung ginagamit nila ngayon eh. Kasi nadiskubre na ang laman pala niyan ay tungsten lamang. Pero yung kahit ikiskis pa yan, kahit itesting sa pawn shop, ikuskus doon sa ano nila, di ba? Ikiskis doon sa pang-testing nila na bato, lagyan ng nitric acid, ay lalabas pa rin na gold dahil gold nga na tunay yung binalot. Kaya hindi talaga mahuhuli yan hanggat hindi mo puputulin ang binili mo na jewelries. So patuloy tayo sa video sa merong papakitang mga sikreto dito eh. Technique ensures the gold adheres tightly to the tungsten while maintaining the appearance of solid gold, while other scammers plate the tungsten with gold and sell it as solid gold either. Most likely, this is the same gold that's in Fort Knox. How gold is faked in China. Look, when it comes to fake gold, Chinese is the masters of deception. Since tungsten has the same density as gold, they use a CNC machines to shape tungsten into rods, often crafted into bracelets. Ayan, so ito yung pinaka-importante talaga, yung tungsten na kinakraft nila, yung doon nila nilalagay yung disenyo. Kasi pag in-apply na yung init sa gold ay didikit yun sa tungsten at mukhang isang piraso lang talaga. Kapal-kapal ng ano eh. Makapal ang ano, kung sukatin natin sa inches, kung alam nyo yung sukat ng 1/16 o 1 inch, 1/16 yung isang guhit sa ruler, kalahati nun. So ibig sabihin 1/32 o 1 inch ang kapal ng gold na binalot. Kung papel yan,
tatlong pirasong papel na atin na papatungin, ganun kakapal ang ibinalot nila. Kaya kung kiskisin yan sa pawn shop, ay lalabas talaga siya na gold. Hanggat hindi mo puputulin ang alahas mo, hindi mo lagariin, ay hindi mo talaga malalaman kung ano ang palaman niyan sa gitna. Kaya nakakatakot ang jewelries ngayon na gawa ng China, mga kababayan. No? Ito, tingnan natin muli. Bars or even gold coins. The tungsten piece is then covered with a thin layer of gold and further refined and leveled. Ayun, tingnan nyo, ganyan kakapal. Makapal talaga siya. Makapal kaysa papel ang ibinalot na ginto. Kaya at least, kapag iprenda mo yan, ay maprenda talaga yung binili mo na Chinese gold. Pero kapag lagariin mo na yan, ay lalabas na tungsten ang gitna. Pero sa palagay ko, bago lang ito nangyari. Hindi, noong unang panahon siguro, ay solidong mga gold na, kaya nga sikat ang Chinese gold eh. Pero ngayon, iba na kasi scammer na ang mga inchik eh. Kaya ito na yung ginagawa nila. Pero palagay ko, hindi naman lahat na mga dealer ng gold sa China, ito ang ginagawa. Meron lang sigurong marami o iilan, di ba? Grabe talaga oh. Ang galing. Ito, ginto talaga to. Kinaber nila oh. Leveled using the appropriate temperature. This technique ensures the gold adheres tightly to the tungsten while maintaining the appearance of solid gold, while other scammers plate the tungsten with gold and sell it as solid gold either. Ayan, so totoo yan. Kaya nga sabi nitong nag-vlog, baka daw ang ginto sa Fort Knox ay ganun din. Covered with real gold lamang pero yung loob ay hindi. Meron din akong nakita nito na mga coins, mga card lover na Chinese made gold coins. Na gold talaga siya kahit ilagay sa testing machine, talagang gold. Pero nang hatiin ito ay nakikita ang palaman tungsten pa rin. Makapal talaga ang pagkabalot ng gold. Kaya kahit ikiskis pa sa bato ng pawn shop, iaasay nila, ang lalabas talaga ginto. Kaya hindi talaga siya malaman na palaman lamang ay tungsten kung hindi putulin o lagariin at titingnan yung gitna niyan. Grabe, napaka talaga. Master of deception eh. Mga Chinese eh. Kung alahas ang pag-usapan. Alright, anong masasabi niyo dito mga ka-art lover, mga kababayan, tungkol sa nauuso ngayon na scam sa gold ng mga inchik, ang peking Chinese gold na ang palaman ay tungsten? Paki-comment na lang sa ating comment section. Okay, magpaalam na. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli. Paalam.